Magandang araw sa inyo mga bata. Ngayon, sa ika-6 na linggo ng ating aralin sa mathematics, ay tatalakayin natin ang pagtatansya at pagsukat ng haba, bigat, at laman o capacity gamit ang non-standard unit na panukat. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Gamit ang iba pang bagay, ibigay ang haba ng bawat bagay upang ipakita ang non-standard unit of measure. Makikita dito na ang brush ay sinukat gamit ang tansay. So, ilan ang katumbas na tansan ng brush? Bilangan nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang sagot ay 9. Ngayon naman, ilan ang katumbas na paperclip ng lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang pencil o lapis ay 8 paperclip ang haba. Alamin naman natin kung gaano kahaba ang sobre gamit ang Crayola. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sobre ay 5 Crayola ang haba. Kasunod, ang relo. Ilang paperclip ang katumbas na haba nito? Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang relo ay 8 paperclip ang haba. Ang kahoy. Ilang paperclip kaya ang haba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang kahoy ay katumbas ng 10 paperclip ang haba. Ngayon, sa araling ito ay matutuhan mo ang pagtatansya at pagsukat ng timbang o bigat gamit ang non-standard unit of measure. Noong ating nakaraang aralin ay may kinuwento ako tungkol sa pagtantya sa merkado. Yan. Paano ba nalaman ng nanay kung alin ang pili ng saging ang mas mabigat? So kung naaalala nyo, kanya itong tinantya gamit ang kanyang 2 kamay. So hinawakan lang niya ang 2 piling at tinimbang kung ano o kung alin ang mas mabigat. Sa ganitong paraan, mas napili niya o mas nabili niya ang saging o piling ng saging na mas mabigat. Kagaya ng pagsukat ng haba, may non-standard unit din ang pagsukat ng timbang o bigat. So kapag sinabi nga nating non-standard, ito yung mga alternatibong paraan o pamalit, no, sa pagsukat kung wala tayong available na mga panukat, no, kagaya ng kamay, kung susukatin natin ang haba. So kung wala tayong mga medida, metro, ruler, pwede tayong gumamit ng kamay upang ating sukatin ang haba ng isang bagay. Yun yung non-standard. Ito talaga yung mga panukat na pagtansya lang. Non-standard ito kasi hindi pare-pareho ang magiging resulta kapag ibang kamay na ang ginamit. Hindi katulad kapag ruler, kahit iba't ibang klase pa ng ruler, iisa pa rin ang lalabas na sukat dahil meron itong standard na sukat. Hindi katulad ng ating mga kamay, walang standard na sukat. Kaya kapag ginamit natin ito na panukat, iba-iba ang lalabas. Depende kung gaano kalaki ang isang kamay. Yan. Suriin ninyo ang nasa larawan. So, dito sa unang larawan, ang tren ay mas mabigat sa 3 blocks. Okay? At mas magaan naman ang 3 blocks kaysa sa tren. So, kapag po nakaganito, yan, nakaslant. Kung ano yung nasa mababa, ito yung mas mabigat. At kung ano yung nasa itaas, ito yung mas magaan. Okay, kagaya nito, manika at block.
So, mas mababa yung manika kaya mas mabigat ang manika kaysa sa block. Samantalang dito, pantay sila. Ibig sabihin, pareho sila ng bigat. So, ang tren ay katumbas ng bigat ng 6 na blocks. Kung mapapansin nyo dito, 3 blocks lang siya pero mas mabigat ang tren. Dahil ang katumbas nga ng bigat ng tren ay 6 na blocks. Magkasing bigat sila. So, masdan at suriin natin. Yan. So, alin dito ang mas mabigat? Ibon o aso? Aso. Nasa baba ang aso kaya mas mabigat ang aso. At ang mas magaan naman ay ang ibon. Alin ang mas magaan? Pusa o daga? Tama, daga. Daga ang nasa itaas kaya ito ang mas magaan. Alin ang mas magaan? Kuneho o pagong? Tama, pagong dahil ito ang nasa itaas at mas mabigat ang kuneho. Ngayon, may masasabi ba kayo tungkol dito? Meron bang mas mabigat o mas magaan sa dalawang ito? Tama, walang mas mabigat o mas magaan dahil ang mansanas ay kapareho lang ng bigat ng isang kalabasa. Ibig sabihin, ang 4 na mansanas ay katumbas ng bigat ng isang malaking kalabasa. Kaya pag inalis nyo ang isang mansanas, bababa ang kalabasa dahil magiging mas mabigat na ito. So, non-standard unit of measure ito kasi kapag gumamit tayo ng ibang mansanas, iba-iba ang laki ng mansanas, may malaki, may maliit. So, kung mas maliit na mansanas ang gagamitin natin, hindi lang 4 ang katumbas siguro noon. At iba't iba rin ang sukat ng kalabasa. So, kung tayo ay naglalagay dyan ng mas maliit o mas malaking kalabasa, mag-iiba ang bilang ng mansanas para sila ay maging magkapareho ang bigat. So, kapag ang balance scale natin, yan, balance scale ang tawag dito, ay pantay. Ibig sabihin, pareho lang sila ng bigat. Okay, tignan natin ito. Puna ng patlang ng wastong salita gamit ang salitang mas mabigat, mas magaan, at kasing bigat. So kung natatandaan nyo sa ating aralin ng week 5, ginagamit natin ang mas kapag mayroon tayong pinagkukumparang dalawa, no? Dalawang bagay, dalawang tao. Pinaka naman kapag 3 pataas. At kung iisa lang ang ating inilalarawan, wala tayong idadagdag na mas o pinaka. So dito sa ating pagsasagot, gagamitin natin ang salitang mas mabigat, mas magaan. Okay? At kasing bigat. So baka dahil dalawa ang ating ipagkukumpara o baka magtanong kayo, teacher, bakit po yung kasing bigat walang mas? Okay? Kasi kapag mas, merong isang lamang o merong isang mas maunti. So kapag pareho sila, hindi tayo gagamit ng mas. Okay? So kasing bigat. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mas mabigat at papalitan natin yung kasing. So maiiba na ang ibig sabihin nun. Okay? Kaya kapag pareho, hindi tayo gagamit ng mas or pinaka. Okay? So dito sa ating una, yan. Ang pakwan ay blank ng kalabasa. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, kasing bigat. Magkapareho sila ng bigat. Kung mapapansin nyo, pantay na pantay ang kanilang pagkakatimbang. So, magkasing bigat sila. Ang mansanas ay blank ng orange. O, ang mansanas daw ay mas mabigat. So, tingnan ninyo, nasa baba ang mansanas.
So ito ay mas mabigat sa orange. So yan, uulitin ko, ang mansanas ay mas mabigat sa orange. Nasa baba kasi ito, samantalang nakataas ng bahagya ang orange, kaya mas mabigat ang mansanas. Ang mansanas ay blank sa saging. Yan, dito naman mas magaan ang mansanas kaysa sa saging. Okay? Kasi yung mansanas na yung nasa taas. So, mas mabigat ang saging kaysa sa mansanas. Okay, so tingnan natin dito. Yan. So, ilang blocks ang katumbas sa bigat ng palaka? Ang apat na blocks ay katumbas ng isang palaka. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, 'pag naglagay tayo ng apat na blocks, ito ay pareho lang ng bigat ng palaka. Ngayon, ito tandaan niyo ha, ang apat na blocks ay katumbas ng isang palaka. So, kung may aalisin ako sa blocks, bababa ang palaka dahil magiging mas mabigat na ito. Kung dadagdagan ko naman ang blocks, yan, yung blocks naman ang bababa at aangat ang palaka dahil mas mabigat na yung 5 blocks. So ngayon, suriin natin dito sa kasunod. Yan, tingnan natin. Ano ang magiging itsura ng timbangan kung aalisin ang 2 blocks? 'Di ba kanina sinabi ko na ang isang palaka ay katumbas ng 4 na blocks. So kung aalisin natin ang 2 blocks, alin dito sa A at B ang magiging itsura ng ating timbangan o ng ating balance beam? Ito bang A or B? Okay, tama. Itong letter A, aangat yung 2 blocks at bababa ang palaka dahil magiging mas mabigat na ang palaka kaysa sa 2 blocks. Kailangan nyo mag-isip at mag-analyze dito. Next naman, ilang lapis ang katumbas ng bigat ng dagat? Okay, so meron tayong 2 lapis. So ang 2 lapis ay katumbas ng bigat ng daga. Pareho sila ng timbang. Ngayon, tingnan ninyo dito. Ano ang magiging itsura ng timbangan kung dadagdagan ng 2 lapis? Okay, dadagdagan natin ng 2 lapis, yung timbangan. O, ulitin ko, ang palaka ay katumbas ng 2 lapis lamang. So, pareho ang timbang ng 2 lapis at daga. Ngayon, kung dadagdagan daw ng 2 lapis, anong magiging itsura ng timbangan? Ito bang A o yung B? Tama, ang letter A. So, mas magiging mabigat na yung lapis dahil ating itong dinagdagan. Bababa ang lapis at aangat ang daga. Yan. Ilang lapis ang katumbas ng bigat ng kwago? 4. So, 4 daw na lapis ang katumbas ng bigat ng kwago. Ngayon, ano ang magiging itsura ng timbangan kung babawasan ng isang lapis? O ano ang magiging itsura kung babawasan daw ng isang lapis? A or B? O magbabawas tayo ha. So tama, letter A. So aangat ang lapis dahil mas magiging magaan na ito at bababa ang kwago. Ilang pambura ang katumbas na bigat ng suso o ng snail? O bilangan ninyo, 1, 2, 3. So ang snail ay kasing bigat ng 3 pambura. Ano ang magiging itsura ng timbangan kung dadagdagan ng 2 pambura? O magdadagdag naman tayo dito ha. O ano magiging itsura ng timbangan? A ba o B? Tama, letter A. So kapag tayo ay nagdagdag, bababa yung ating dinagdagan dahil mas magiging mabigat ito. Kapag naman tayo ay magbabawas, aangat naman yung ating binawasan dahil mas magiging magaan ito. Okay? Yan. So suriin ang larawan at piliin ang angkop na komparatibong salita. Ang saging ay blank kaysa pakwan. Ito ba ay magaan, mabigat o mas mabigat?
Ang saging ay blank sa pakwan. Tingnan nyo, ang posisyon ng saging. Ito ay nasa taas. Kapag nasa taas, yung unang binanggit, so ang unang binanggit dito ay saging, 'di ba? Yan, saging yung unang sinabi, pangalawa yung pakwan. So tatandaan nyo, kung ano yung unang binanggit, dun kayo magfo-focus. So ang unang binanggit dito ay ang saging. So ang saging ay nasa itaas. So nag-focus tayo dun sa unang sinabi, saging. Ngayon, puntahan natin nga ang saging na nasa taas. Kapag po ang unang binanggit ay nasa taas, ibig sabihin ito ay mas magaan. At kapag yung pangalawa ay nasa baba, ito yung mas mabigat. So ngayon, ano ang sagot kaya dito? Tama, mas magaan. Ang saging ay mas magaan kaysa. Okay, dito naman tayo. Suriin ang larawan at piliin ang angkop na komparatibong salita. Ang saging ay blank. Okay, saging lang ang binanggit dito. Walang binanggit na iba, hindi binanggit ang pakwan. So kung matatandaan nyo sa ating nakaraang aralin, kapag isa lang ang tinutukoy o inilalarawan, walang ipinagkukumpara dito, hindi tayo magdadagdag ng mas o kaya ay pinaka. So ulitin natin, ang saging ay blank. Magaan, mas magaan, mabigat o mas mabigat. Tama, magaan. So, ang saging ay magaan. Okay, hindi tayo gumamit ng mas dahil iisa lang, hindi naman binanggit ang pakwan. Yan, kasunod tayo. Ang pakwan ay blank. Yan, hindi na naman ikinumpara sa iba ang pakwan. Pakwan lang ang binanggit. Ano kaya ang tamang sagot diyan? Tama, mabigat. So, hindi tayo gumamit muli ng mas mabigat o pinakamabigat dahil pakwan lang ang sinasabi sa pangungusap. Ang pakwan ay blank kaysa saging. Ang pakwan ay blank kaysa saging. Magaan, mabigat, o mas mabigat. Tama. So, ang pakwan ay mas mabigat kaysa saging. So, tandaan mga bata, ang non-standard na pagsukat ng bigat ay ginagamit ng balance scale. Ito ay paraan noong unang panahon ng pag-alam ng bigat. So, suriin ang mga larawan at sagutin ang mga tanong upang ipakita ang bigat ng bagay gamit ang non-standard unit na pagsukat ng bigat. Number 1. Una, ang ibon ay blank kaysa isda. So, dito kayo mamimili. Ang ibon ba ay magaan, mabigat, mas mabigat, o kapareho? Tingnan nyo kung nasaan ang ibon. Tama. So, ang ibon ay mas mabigat. Mas mabigat ang ating sagot dito. Yan, mas mabigat kaysa sa isda. Okay, number 2. Ang mansanas ay blank kaysa kalabasa. Magaan, mabigat, mas mabigat, o kapareho? Okay, so nasagutan ko na yung una ha. Kayo na magsagot ito. Ang carrots ay blank kaysa mansanas. Suriin mabuti. Magaan, mabigat, mas mabigat, o kapareho? Okay, ngayon naman dito, ang saging ay katumbas ng bigat ng ilang donut. So, ang gagawin nyo naman dito, bilangin nyo ilang donut yung katumbas ng saging, no? Ilang donut yung katumbas na bigat ng saging at yun ang inyong isasagot. Sige, bilangin nyo na. Kasunod na bilang. Ang saging ay katumbas ng bigat ng ilang blocks. So, ilang blocks daw yung katumbas na bigat ng saging. Bibilangin nyo lang yung blocks. Yun na yung katumbas na bigat ng saging. Dahil sila ipantay, ibig sabihin, magkasing bigat sila. Okay, so sana nasagutan nyo lahat. Pwede nyong i-post kung hindi pa kayo tapos mag-sagot. Okay, so happy learning everyone! Thank you!